Magandang araw mga ka-edocs. At welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto with big discount, free shipping, place order ready na voucher, puntahan nyo lang yung home ng channel at hanapin ang store. O di kaya click mo lang ang more ng description at makita mo na ang mga produkto. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na! This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Bakit ba na-postpone ang confirmation of charges hearing ni Duterte na sana'y gaganapin bukas? Maikling buod muna. Ang depensa ni Duterte ay nagsabing mayroon siyang lumalalang kondisyon ng pag-iisip, mga problema sa memorya, oryentasyon at kakayahang magplano at hiniling sa ICC na ipagpaliban ang mapagdinig bago ang paglilitis. Pansamantalang ipinagpaliban ng korte ang pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso habang sinusuri ang kanyang kalusugan. Ang prosekusyon ay tumutol, humiling sa mga hukom na magtalaga o payagan ang isang independenteng medical na eksperto sa halip na tanggapin ang walang katiyakang pagpapaliban. Ipinaliwanag ko sa ibaba, A. Kung ano ang karaniwang sakop ng pariralang lumalalang kondisyon ng pag-iisip sa medical na aspeto. B. Kung bakit mahalaga iyon sa batas sa ICC. At C. Isang sunod-sunod at praktikal na listahan ng mga tiyak na hakbang na magagamit ng mga taga-usig at ang mga forensic medical na kasangkapan sa likod ng bawat isa upang patunayan kung totoo ang sinasabi ng depensa. I. Ano ang ibig sabihin ng lumalalang kondisyon ng pag-isip, pangunahing kaalaman sa medisina? Ang paglala ng pag-isip ay isang pangkalahatang paglalarawan na maaring magmula sa maraming magkakaibang sanhi na malinaw sa klinika. Mahalagang kategorya, mga sakit na neurodegenerative na pangmatagalan, unti-unti, lumalala, Alzheimer's disease, vascular dementia, Lewy body dementia, frontotemporal dementia. Nagdudulot ito ng unti-unting pagkawala ng alaala, problema sa wika executive function, at paghina ng kakayahan. Ang mga tool sa pagsusuri tulad ng MOCA, Montreal Cognitive Assessment, at MMSE ay regular na ginagamit sa mga klinika upang sukatin ang mga kakulangan. Delirium, matinding kalituhan, biglaan, pabago-bago, karaniwang dahil sa impeksyon, problema sa metabolismo, interaksyon ng gamot, withdrawal, nagsisimula sa loob ng ilang oras-araw, malaking pagbabago sa atensyon at pagiging gising. Mahalagang malaman ang pagkakaiba dahil ang delirium ay madalas na nagagamot. Mga sanhi ng medical na nagagamot, hypothyroidism, kakulangan sa B12, matinding kakulangan sa bitamina, impeksyon, halimbawa syphilis, side effects ng gamot, pagkalasing withdrawal, o mga sanhi ng metabolic endocrine. Maaring gayahin ng mga ito ang dementia ngunit nagagamot. Pangunahing sanhi ng psychiatric. Ang matinding depresyon o psychosis ay maaring magdulot ng mga sintomas na parang cognitive pseudo-dementia. Functional, peking kapansanan. Sa mga sitwasyong may labanan, isinasaalang-alang din ng mga clinician ang posibilidad ng pagmamalabis o pagpapanggap. May mga napatunayang pagsusuri na ginagamit upang matukoy ang hindi sapat na pagsisikap o peking kakulangan. Tingnan sa ibaba. Bakit mahalaga iyon sa klinika? Ang pagkaiba sa pagitan ng talamak, lumalala, hindi na mababawi na dementia at mga biglaan nagagamot na sanhi o pagpapanggap ay nagbabago sa pamamahala ng medical at legal na resulta. Karapat-dapat, hindi karapat-dapat. B. Pamantayan sa batas sa ICC. Ang Rome Statute, mga panuntunan ng ICC, ay nangangailangan sa hukuman na tiyakin ang isang patas na paglilitis, at na ang isang akusado ay makabuluhang makilahok sa kanyang depensa. Hal, maunawaan ang mga paratang, turuan ang abogado. Kung pinagtatalunan ng kakayahan, maaring mag-utos ang isang kamara ng mga independenteng medical na pagsusuri at ekspertong ebidensya sa ilalim ng mga panuntunan. Artikulo 64,
panuntunan 135 at iba pa. Ang internasyonal na kasanayan ay naglalagay ng pasanin ng ebidensya sa partido na nag-aangkin ng kawalang kakayahan, ngunit madalas na nag-utos ang mga kamara ng neutral na medical na pagsusuri upang malutas ang mga pagtatalo. Ipinapakita ng mga naunang kaso, kabilang ang mga post-conviction residual tribunals, na maaring suspindihin, panapanahong suriin, o sa mga pambihirang kaso ay wakasan ng mga korte ang mga paglilitis kung imposibleng maibalik ang kakayahan, at minsan ay gumamit sila ng alternatibong pamamaraan upang mapangalagaan ang mga interes ng mga biktima. C. Mga konkretong hakbang na maaring hilingin at hinihingi na ng mga taga-usig, isang practical na listahan. Ang bawat item sa ibaba ay nagpapaliwanag kung ano ito, bakit ito nakakatulong upang mapatunayan ang depensa, at kung saan angkop ang legal na batayan o detalye ng forensic. Una, hilingin sa hukuman na mag-utos ng isang independiyenteng itinalagang medical panel ng korte, mga neutral na eksperto. Ano? Isang maliit na panel, neurologist, geriatric psychiatrist, neuropsychologist, na itinalaga o inaprubahan ng korte upang suriin ang akusado at gumawa ng selyadong ulat para sa mga hukom. Bakit? Ang mga neutral na eksperto ay nagpapababa ng partisanong hidwaan at lumiliha ng isang medical na record na pinagkakatiwalaan ng korte. Ang prosekusyon sa kasong ito ay humiling na ng sarili nitong medical na eksperto independiyenteng pagsusuri sa halip na tanggapin ang walang katyakang pagpapaliban. Legal na batayan, pinahihintulutan ng mga panuntunan ng ICC ang mga hukuman na mag-utos ng mga medical na pagsusuri at ulat ng eksperto upang protektahan ang mga karapatan sa patas na paglilitis. Pangalawa, humingi ng ganap na access sa mga nakaraang medical na record, listahan ng gamot, tala ng ospital at pahayag ng doktor na nagpapagamot. Kolektahin ang lahat ng magagamit na clinical na record, mga ospital sa loob ng bansa, pribadong klinika, record ng kalusugan sa bilangguan, mga chart ng gamot. Bakit? Ang isang beses na cognitive test na walang konteksto ay mahinang ebidensya. Ang mga nakaraang medical na record ay nagpapakita ng trajectory, progresibo versus biglaan, mga nakaraang diagnosis, stroke, mga pagbabago sa gamot na nagiging sanhi ng pagkalito, at nakaraang neuroimaging. Maaring hilingin ng prosekusyon sa hukuman na pilitin ang paggawa o para sa pahintulot ng depensa, kung saan angkop. Praktikal na tala, ang mga dokumento sa kasong ito ay lubhang na-redact sa mga pampublikong paghaharap. Pipilitin ng mga taga-usig ang mga hindi na-redact na record upang makabuluhang masuri ang mga pag-aangkin. Pangatlo, humiling ng standardized cognitive testing na ibibigay ng mga independiyenteng neuropsychologist. Mga napatunayang screening at malalim na baterya. MOCA, MMS screener, kasama ang isang buong neuropsychological battery, atensyon, memorya, executive function, wika, bilis ng pagproseso. Bakit? Nagbibigay ang mga pagsusuring ito ng mga objetibong marka at mga profile na partikular sa domain. Malubhang executive dysfunction versus nakahiwalay na pagkawala ng memorya. Ang sunod-sunod na pagsusuri ay maaring magpakitang katagan o pagbaba. MMSE ay malawakang ginagamit na mga tool sa screening. Pang-apat, mag-utos ng brain imaging at mga kaugnay na laboratory tests. MRI mas gusto? CT kung hindi posible ang MRI. Mga lab upang maalis ang mga nababalik na sanhi, B12, TSH, full metabolic panel, infectious serologies. Bakit? Maaring ipakinang imaging ang mga stroke, hydrocephalus, tumor, mga pattern ng atrophy na nagpapahiwatig ng Alzheimer's o vascular disease. Ang mga lab ay nag-aalis ng mga nagagamot na sanhi. Ito ang mga karaniwang bahagi ng isang diagnostic workup. First, gumamit ng performance validity at symptom validity testing, mga forensic tool na nakakakita ng pagkukunwari o hindi sapat na pagsisikap. Ang mga pagsusuri tulad ng TOM,
MSVT at iba pang SVPVT ay ginawa para makakita ng hindi magkatugma o hindi kapani-paniwalang pagganap. Ipinapakita ng meta-analysis at reviews na kapaki-pakinabang ang mga ito sa forensic settings, hindi perpekto, pero mahalagang ebidensya. Bakit? Sa matitinding sitwasyon ng pagtatalo, karaniwang isinasama ng mga clinician ang mga SVT-PVT para makilala ang tunay na kapansanan mula sa pagmamalabis. Maaring hilingin ng mga taga-usig ang mga ito bilang bahagi ng isang neutral na baterya. Second, collateral history at functional assessments, ADLs, structured interviews sa pamilya, tagapag-alaga, staff at mga talaan ng pang-araw-araw na paggana, kakayahang pamahalaan ng pera, mga appointment, paglalakbay, gumamit ng standardized functional measures. Bakit? Ang pagbaba ng paggana, pagkawala ng pangunahin at instrumental na mga gawain sa pang-araw-araw na pamumuhay ay sumusuporta sa isang medical na syndrome ng demensya. Ang napanatiling paggana ay nagpapahiwatig ng hindi gaanong matinding kapansanan. Third, longitudinal serial assessments at in-custody observation logs. Ulitin ang pagsusuri sa loob ng ilang araw, linggo, at nakasulat na mga ulat ng pagmamasid ng detention medical staff, correctional officers. Video kung available. Bakit? Nakikilala ang pabago-bagong delirium kumpara sa stable na demensya at makakakita ng mga hindi pagkakapare-pareho. Ang delirium ay pabago-bago, ang demensya ay mas stable, progresibo. Mas nakakakumbinsi ang serial data kaysa sa isang pagsusuri lang. Pinagsamang pulong ng mga eksperto ulat na itinalaga ng korte. Hilingin sa mga eksperto ng depensa at prosekusyon na magkita, personal o sa pamamagitan ng video, at subukang gumawa ng pinagsamang ulat o ulat sa mga piling issue para sa korte. Bakit? Nakakatulong ito para paliitin ang mga pagtatalo sa katotohanan at inilalantad ang mga lugar kung saan nagkakaiba ang opinyon ng eksperto, at kung bakit. Mas gusto ng mga korte ang neutral o pinagsamang mga natuklasan kung posible. 3F, Forensic Psychiatric Neurology Assessments para sa kakayahang magbigay ng tagubilin sa abogado. Partikular na pagsusuri kung naunawaan ng akusado ang mga legal na kaso, mga tungkulin sa korte, mga kahihinatnan, at makapagbibigay ng pare-parehong tagubilin sa abogado. Bakit? Ang legal na fitness ay hindi lang medical na diagnosis. Ito ay tungkol sa functional legal capacity. Nakatuwa ng forensic assessment sa mga legal na kakayahang iyon. Pag-unawa, komunikasyon, paggawa ng desisyon. Fourth, targeted subpoenas at preservation orders. Hilingin sa korte na panatilihin o ipilit na ilabas ang CCTV, mga talaan ng NARS, mga talaan ng parmasya, at anumang iba pang material na maaring magpatunay o sumalungat sa mga medical na pahayag. Bakit nakakatulong ito para patunayan ang timeline at pag-ugali sa kustodiya? Fifth, kung pinaghihinalaang nagkukunwari, humiling ng mga espesyal na forensic test at isaalang-alang ang testimonya ng eksperto tungkol sa pagkukunwari. Bukod sa TOM MSVT, maaring gumamit ang mga clinician ng Structured Inventories SIMS, espesyal na validity indices sa neuropsych batteries, at statistical analyses. Bakit? Tinatanggap ng mga korte ang ganitong ebidensya kapag ipinresinta ng mga kwalipikadong eksperto na may malinaw na metodolohiya. Sixth, mga legal na tugon bukod sa medical na pagpapatunay. Habang nagpapatuloy ang medical na pagpapatunay, maaring tutulan ng mga taga-usig ang walang hanggang pagpapaliban, tutulan ng pansamantalang paglaya, o magmungkahi ng mahigpit na kondisyon, humiling ng panapanahong pagsusuri, at magmungkahi ng alternatibong pamamaraan para protektahan ang mga karapatan ng biktima. Mga inobasyon sa pamamaraan na tulad na ikabuga. D. Mga practical, evidential, at ethical na hamon na dapat harapin ng mga taga-usig. Mga redaksyon at pagiging kumpidensyal. Ang mga pampublikong papeles ay lubhang nire-redact. Pipilitin ng mga taga-usig ang kumpletong medical na record, ngunit nalalapat ang mga patakaran sa privacy at pagiging kumpidensyal.
Dapat balansehin ng korte ang mga interes na ito. Pasanin at pamantayan. Bagaman ang depensa ang karaniwang may pasanin ng ebidensya upang ipakita ang kawalan ng kakayahan, hindi nagpapasya ang mga korte sa mga isyung medikal nang walang neutral na pagtatasa kapag nakataya ang kredibilidad at interes ng mga biktima. Magkakaibang opinyon ng eksperto. Ang neurolohiya, psychiatria, ay madalas na nagbubunga ng tapat na hindi pagkakasundo. Susuriin ng korte ang mga pamamaraan, paulit-ulit na pagsusuri, pag-i-imaging, at pangmatagalang datos. Dapat ipahayag ng mga eksperto ang kanilang mga pamamaraan at limitasyon. Delirium kumpara sa demensya, kumpara sa epekto ng gamot, ang mga panandaliang sanhi, impeksyon gamot ay maaaring gayahin ng demensya. Maliban kung ang mga ito ay ibinukod ng mga lab at imaging, ang diagnosis ng malalang demensya ay maaga pa. Mahalaga ang sunod-sunod na pagsusuri at medical na pag-aaral, panganib ng pagpapanggap at pagtuturo para sa pagsusuri. Nakakatulong ang mga pagsusuri sa pagiging balido ng pagganap, ngunit hindi ito perpekto. Binabawasan ng mga tinuruan na magpanggap ang katumpakan ng pagtuklas. Dapat gumamit ang mga eksperto ng maraming nagtatagpo na indikasyon. Precedent at ang kahulugan nito dito. Ang kaso ni Kabuga at ang mga desisyon ng IRMCT, iba pang tribunal, ay nagpapakita na ang mga korte ay maaring mag-utos ng neutral na pagsusuri, magpasya ng kawalan ng kakayahan, minsan pansamantala, at maghanap ng mga alternatibong pamamaraan upang igalang ang mga karapatan ng mga biktima kung hindi matutuloy ang isang buong paglilitis kriminal. Ang mga kasong iyon ay precedent na isaalang-alang ng mga hukom ng ICC kapag binabalanse ang katarungan at pananagutan. F. Mabilis na practical na checklist na pwedeng isumite ng mga taga-usig sa chamber. Maikli. Kung gusto ninyo, pwede ko itong isulat bilang formal na pananalita para sa isang pagsusumite. 1. Humingi ng utos mula sa chamber na magtalaga ng panel na itinalaga ng korte. Neurology, Geriatric Psychiatry, Neuropsychology. 2. Humingi ng utos na ipilit ang pagsisiwalat ng lahat ng medical records, sa bahay at sa detention, medication charts, at mga kaugnay na hospital notes. Humiling ng MRI brain scan at laboratory panel, B12, TSH, metabolic, infectious serology, at na ang mga resulta ay ibahagi sa mga eksperto ng korte. 1. Humiling ng Standardized Neuropsych Battery, MOSI-A, buong pagsusuri, kasama ang SVTs PVTs para masuri ang bisa ng pagganap. 5. Humiling ng longitudinal observation window, sunod-sunod na pagsusuri sa loob ng 2 to 4 na linggo, at pagpapanatili ng mga log video ng pagmamasid sa detensyon. 6. Magmungkahi ng joint expert meeting at isang selyadong joint report sa chamber. Magmungkahi ng panapanahong pampublikong update para manatiling updated ang mga biktima habang pinoprotektahan ang sensitibong datos ng kalusugan. Ang pinaka-importante, ang pag-angkin ng depensa ay nagbubunsod ng prosesong medical forensic, neutral na pagsusuri, objetibong pagsusuri, imaging, collateral na ebidensya at posibleng sunod-sunod na pagtatasa. Ang pinakamalakas na paraan ng mga taga-usig para beripikahin ang katotohanan ay ang hilingin sa chamber na mag-utos ng mga independyente, itinalaga ng korte ng mga eksperto, kumuha ng komprehensibong medical records, humiling ng balidong neuropsychological testing, kasama ang mga validity test, at igiit ang longitudinal data at imaging, pagkatapos ay magpakita ng tugon batay sa eksperto sa korte. Ang pamamaraang iyon ay parehong nagpoprotekta sa mga karapatan sa patas na paglilitis ng akusado at sa interes ng mga biktima sa napapanahong pananagutan. Ipinapakita ng mga kamakailang pagsusumite na ang prosekusyon ay nagtutulak na para sa gayong independyenteng medical na pagsusuri sa halip na isang walang katapusang pagpapaliban. Kung paano pinangangasiwaan ng ICC ang mga claim sa kalusugan at kung anong mga pagsusuri ang pagkakatiwala ng korte. Alin ang mas gusto ninyo? Ipahayag ang iyong saloobin sa comments.
At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.